Okay. Mayroon tayong Genio Honda. Ayaw umandar. Ano kaya ang problema? So dito naman sa kabila ay itong Royal ata to. Ng Rossi. At sa kabila ay Honda Click 150. Nakasako lang ang makina kasi nantay pa yung visa. Sako lang oh. Okay. So balik tayo dito sa Genio. Ang problema ay ayaw umandar. Walang starter. Ayaw daw mag-start. Ito. So observe lang muna tayo dito sa panel. Kita naman yung check engine. Wait lang tayo saglit. So wala namang problema kasi hindi namang nagbi-blink o umilaw yung check engine after na switch on. So ibig sabihin patay tayo, ibig sabihin walang problema. Ang Genio Honda ay magnetic, starter magnetic ang tirada. So sa pag troubleshoot ay siyempre unahin muna natin dito sa starter switch. Kasi assembly tong ang papunta doon sa yung starter niya. Yan sa gilid sa may magneto kasama sa stator. Yung CKP din sa starter niya fail. So ang ECU na ang bahala doon. So dito tayo, samahan nyo ako sa pag troubleshoot. Pwede nyong gayahin, pwede ring hindi. Pwede nyong gayahin ang tirada ni Mechanic 2001, pwede ring hindi sa mga naka Genio, no? So dito tayo mag-focus sa starter switch. Ang starter switch ay push button ito, switch. Siyempre ano lang din, ang scooter ay saka lang mag-start pag naka-brake. Ayan. So balik tayo sa on. Ayan. Patingnan ko kay Dayang Mechanic yung likod kung umilaw ba yung brake. Tingnan mo kuya. Ano ba? Yung sa likod. Sige, tingnan mo kung umilaw. Brake ako. Wala. Wala. Sa kabila naman. Wala. Wala. So, ibig sabihin yan, madali lang. Baybayin lang natin. Yung brake switch ang may problema, no? Yung brake switch ang may problema. Una, pag okay yung brake switch, pag ayaw pa rin mag-start itong starter switch, no? Kung ayaw pa rin, so medyo malalim na ang problema. So yung brake switch ay andito sa dito. Siyempre, ito yung dalawang wire galing ng starter switch. Ito, asa na yung kamay ko, hindi nakita. Galing ng starter switch. Ito yon. Dito yung sa likod. Dito yung brake switch. Sa kabilang brake switch, ibang forma. Ito common lang, pasok ang mga XRM. Yan, common lang na switch. Dito yung switch niya. Ito yung tinuro ko. So ang tirada ay tirahin muna tong wire. So ang wire ay may positive. Tingnan natin. So common lang naman to. Itong black na may brown at saka green na may yellow, ito yung papunta. Ang iba sa starter relay. Ito naman ay
Saan na to gali papunta ay papuntang ECU. Yung ECU kung may starter relay, daan to ng starter relay. Ha? So tingnan natin kung mayroong supply o 12 volts. Napakadumi yung kuko ni Mechanic 2001 BC kasi marami tayo. Unahin lang muna natin to. Sige pa, ay yung ano switch tester. Yung tester. Ang gamit natin ay siyempre itong Unity. Set lang natin sa 20 DC. So ang unahin ko ay itong black, brown, may stripe na brown. Kukog lang. Then ito i-ground siyempre. Tingnan natin kung may 12 volts on. Ayan, mayroon naman siyang voltahe. So ibig sabihin walang problema ito. Pagbukas mo ng susi, kailangan talaga yan mayroong voltahe. On. Ayan, automatic 11.9. So ito naman sa kabila. Test natin to kung hindi pa to putol. Kasi ito walang problema. Ito namang sa kabila, baka open circuit o may putol. So ang tirada ay gamit lang muna tayo ng jumper wire. Bypass lang muna tayo. Ano? So ito yung jumper wire. Bypass lang muna natin yung switch kasi simple lang naman to. Pwedeng gayahin, pwede ring hindi. So walang problema. Itong jumper wire parang brake switch na rin to. Na ayan. Ganun lang. Jumper wire lang. Hindi to delikado ha. Hindi to delikado kasi ito papunta lang na starter kasama to. Yan, jumper wire lang. Yan. Then try natin pag on. Pag umandar, wala. So naka side stand pa. Side stand, okay. Pag umandar, ibig sabihin itong isang wire walang problema. Pag umandar. Natin kung ang bypass jump natin kung ilaw yung ring light, so ibig sabihin okay. Ilaw? Ha? Wala? Ilaw? Okay. Balik dito. So ibig sabihin umilaw, so walang problema tong dalawang wire. So pag start natin, pag umandar, so ang starter switch natin ay wala ding problema. Let's go. Try uli. Open. I-start. Ayan. Ayan. So ibig sabihin ang problema ay brake switch lang talaga. So subukan natin tanggalin at ibalik natin to. Patayin lang muna natin. Ibalik natin sa brake switch. Try natin ibalik. Ipakita. Ayan, naibalik na sa brake switch. So try natin. On. Then start. Wala talaga. Oh. So madali lang, ibig sabihin brake switch ang sira. So ipakita ko na rin kung paano pagtanggal sa mga naka-Genio. Tanggalin lang, yan yung mayroon siyang spring return. Din bunutin lang. Ayan, ibaba. Dukot natin yung switch. Sim lang naman to ng mga Honda XRM. So ngayon, bunutin na. Ayan.
So wala na talaga. Ayan. Nag-stack up. So sigurado na to. Wala na oh. So kuha lang muna ako. Ito yung luma. Ito yung ipapalit natin, original. Ayan, with serial number, part number o ano ba. Ayan, so try natin. Ayan, nawala na ito. So ito wala, missing na. So ito. So try natin. Dito lang sa labas. Asa na? Dito. So pagka ganyan on, yan sistema. Pag hindi naka-brake, naka-push yan, so hindi yan mag-i-start. Yan, pag naka-brake ka ay lalabas yan at ayan, i-start. So ito lang ang problema. Okay, patay, ikabit. Ayan na yung bago. Ayan na yan, oh. Okay, sa pagbalik wala namang problema. Madali lang. Ayan lang. Dito ganon. Then ito sa taas. Okay. Yan. Tusok lang yung Dicron spring. Then sa baba yung nut. So nakakabit na. At yan. Yung switch sa loob. Then on. Brake. Then start. Ayan. So sa kabila dapat mag-start din yan. Pag brake dapat mag-start. Ito wala tayong available na switch kasi ibang switch ito. Yan. So dito na lang sa right side. Okay na daw sabi ng may-ari basta nakapag-start lang. Okay, final. Yan, corner pass yan ang switch dito sa kaliwa. Order na lang. Okay, tapos na ang trabaho. This is your Mechanic 2001. Sa lahat ng subscriber, salamat sa inyong suporta. Sa mga viewer, salamat din sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2001. Hanggang dito na lang. Thank you sa panonood.